Kapapanood ko lang ng video nyo about threesome. Na-involve po kasi ako doon. At gusto ko na po sanang lumabas sa sitwasyon. Ang masaklap pa po niyan ay amo ko po sila. And for today's video is about our secret files. And here is the story. Hello Ate Che, kapapanood ko lang ng video nyo about threesome. Na-involve po kasi ako doon. At gusto ko na po sanang lumabas sa sitwasyon. Dahil crush ko po yung lalaki. At medyo nahuhulog na rin po ang loob ko sa kanya. Ano po ang dapat kong gawin? Ang masaklap pa po niyan ay amo ko po sila. Ate, kung gagawa po kayo ng video, please huwag nyo naman po ako pangalanan. Salamat po. Okay, alam nyo guys, sa mga sikretong usapan natin dito, secret files na ipinapadala nyo sa akin, mga sulat ninyo, ako lang po talaga ang nakakaalam niyan. Kasi ang pinaka-importante po sa akin dito ay ang inyong pribadong buhay. Sa mga nagpadala ng sulat sa akin at nag-share ng kanilang mga secret files, makakaasa po kayo na walang makakaalam kahit na sino nito. At anyway, let's go back doon sa iyong problem na hinaharap ngayon, ano. Alam mo, ramdam ko sa sulat mo dito na kada ginagawa mo ito ngayon ay may regrets kang nararamdaman. Oo, masaya, excitement siguro sa umpisa kapag ka napag-uusapan nyo na ito, kaya hindi mo na makontrol yung sarili mo dahil unang-una nandyan ka na sa ganyang sitwasyon. Baka medyo matagal-tagal na rin na nandito ka sa ganitong gawain. Kapag nakakapasok ka sa mga ganitong sitwasyon, pinakaiingatan mo dapat na hindi ka nai-involve or no string attached, walang feelings. Kasi once na nagkaroon na ng feelings dyan, lalo na kung may partner yung iyong kasama sa tatluhan, ikaw ang talo dito, walang iba. Kasi magde-develop na dyan ang jealousy, magde-develop na dyan ang regrets. Hindi mo na ito mai-enjoy, katulad ng pinagdadaanan mo ngayon. Now, you regret doing it. Nagsisisi ka, gusto mong makawala na sa isang idlap lang. You did not enjoy it the way you expected to. But remember, you cannot undo what has been done. Nangyari na yan, wala na tayong magagawa. Ang tanging gagawin mo na lang ngayon ay wag mo na uling gawin. Do not go there again. Wag mo nang balikan. Consider mo na lang yan na learning and experience mo. And go on with your life. Huwag mong hayaan na masanay yung isip mo at katawan mo sa ganyang gawain. May mga tao po talaga or minsan may mga couple talaga na open sila pagdating sa ganito yung tatluhan. Talagang ine-enjoy nila at pareho silang nasa same page. Kaya walang nagiging problema. Nagkakaroon lang naman ng problema talaga yan kapag may nai-involve na feelings, addiction doon sa mga gawain ganun. Doon pa man, ulitin ko, ang katawan po natin ay sagrado. Hindi ko hinuhusgahan ang mga taong gumagawa nito. Pero my own opinion, hindi po pwedeng gawing laro ang katawan natin. Dahil ito po ay sagrado. Ang couple, pwedeng ma-ruin ang relationship nila. Sa ibang couple naman, pwedeng dagdag exploration lang to sa pagsasama nila. So, nakadepende po talaga yan sa atin, sa tao. Pero sa'yo, sa kinakaharap mo ngayon, ramdam ko na yung regrets mo. Hindi mo na ine-enjoy ito tulad ng dati dahil may feelings na namumuo sa'yo at alam mong talo ka rito. Better to get out habang hindi pa huli ang lahat. Number 1 na dapat mong gawin ay mag-no ka. Humindi ka. Pag inaya ka nila, always say no. Walang sino man ang makakapilit sa'yo pag ayaw mo. At dapat panindigan mo yan. May karapatan kang humindi or mag-no sa bawat desisyon mo. Dahil buhay mo yan. Pangalawa, dahil amo mo sila, nahihirapan kang humindi. Better siguro na lumipat ka ng ibang trabaho. Kasi hanggat nandyan ka sa ginagalawan mong mundo at yung mga taong involved ay kasama mo pa rin,
maaring hindi mo pa rin kaagad ito maiwan dahil nakikisama ka at dahil amo mo sila. Pangatlo, dapat maglagay ka ng rules sa sarili mo kung bakit kailangan mo na iwan ang ganitong gawain. Ipin mo kung may naidudulot ba sa yung mabuti ito, kung nakaka-boost ba ito ng self-esteem mo or nakakababa ng pagkatao mo. Ano ba ang makukuha mo at mapapala mo dito kung ipagpapatuloy mo ito? Hindi ba wala? Hindi na natin pwedeng balikan pa dahil nangyari na. Ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay mag-move on at wag nang ulitin pa. Minsan sa buhay natin, kaya tayo naaabuso dahil hindi tayo marunong humindi. Hindi tayo marunong tumanggi. Sabi nga nila, walang maaabuso kung walang magpapaabuso. Magsilbing aral na lang ito sa'yo at gawin mong lesson kung ano ang natutunan mo sa bagay na ito. Di ka masamang tao. Kailangan mo lang na pahalagaan mo ang sarili mo.